Nako, Senator Rodante Marcoleta po ay sinugod sa ospital dahil po tumaas ang kanyang BP at sumama ang kanyang dibdib po. Ano? Kaya syempre sa nangyari po talaga, nakakasama naman talaga ng damdamin at pakiramdam po sa mga ginawa ng mga to kay Senator Rodante Marcoleta. Pero sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, mga kamunti at mga kakapatid, ay wag po tayong relax lang po tayo. No, dahil si Senator Marcoleta, ayon sa ating impormasyon, masaya po, no? At nakita naman natin sa bus na sumakay siya na dalatan sa papuntang Camp Crame, masaya naman, no? Kumaway pa, no? At nag-flying kiss pa po si Senator Dante Marcoleta, no? Wala naman po talagang pangamba si Senator Dante Marcoleta. Siguro sadyang tumaas na yung BP niya dahil sa nangyayaring na pressure siguro o kaya sa init ng panahon, no? At sabi daw ng police 150 ang BP ni Senator Dante Marcoleta. Di natin alam sa ganyang edad kung mataas ba yan o mababa, no? Sa 72 years old, no? Alam naman tong nangyayari ngayon na talagang pinapatahimik nila si Senator Dante Marcoleta. Dito, kitang-kita po talaga natin sa buong mundo, Pilipinas, sa ginawa nila kay Senator Dante Marcoleta, no? Diyan sila madadali ngayon. Bakit? Grabe ang kahihiyan idudulot nila, no? Hindi lang sa kahihiyan po, no? Kitang-kita po maski sa ibang bansa, sa international po at sa lahat ng tao, yung mga nagbubulag-bulagan, ginagawa lang nila yan kasi natatakot sila sa administrasyon. Yung ginagawa ng Pinklawan, paghihiganti lang yan dahil napasara yung istasyon. Di ba? Naghihiganti lang sila. Wala lang kayo maasahan diyan. Pero ang paninindigan natin sa mga Pinklawan, alam nila ang katotohanan. Ipinapakita ni Senator Dante Marcoleta sa sangkatauhan ngayon kung sino ngayon na ang hindi nakakaalam ng katotohanan. Alam nila ang katotohanan sa flood control issue. At alam nila kung ba't nakulong si Senator Marcoleta dahil nakalaban niya ang administrasyon. Kinakalaban niya. Actually, hindi naman niya kalaban ng administrasyon eh. Mismong si Pangulong BBM ang kakampi niya eh. Mahiya naman kayo, tinulungan ni Senator Dante Marcoleta si BBM, iyan ang patunay, di ba? Si BBM kagahapon nagsalita, anong sabi niya? Nang dahil sa akin, ako ang Pangulo, itong racket ko, ay hindi ko to racket, kung racket ko to, hindi ko sisirain. Di ba? Ibig sabihin, siya nagko-continue. Pero ba't marami sa mga kasamahan niya, nagagalit pag iniimbestigahan yung flood control issue? Bakit? Ano meron? Di ho ba? Isa lang ibig sabihin talaga niyan. Nagtatakip yung mga kasamahan nyo, Mr. Pangulo. Okay, Mr. Pangulo, granted kayo. Nag-iimbestiga, sige, nagpatuloy kayo nagsimula. Pero tanong, siya nga ba nagsimula? Di ba sabi ko sa iyo gahapon, hindi siya nagsimula. Ang nagsimula si Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Bago pa lang talakayin ng Net25, sinabi ko na, di ba? Diba? Hindi siya ang nagpasimula niyan, kundi si Senator Rodante Marcoleta. Di tama ako sa sinabi ko gahapon. Diba? Pero dito tayo sa sinugod sa ospital. Dito ay hindi ko alam kung sa custody nilang hospital o sa ibang hospital ng Quezon City. No? Na tumaas ang BP ni Senator Marcoleta sa nangyayari ngayon. Panoorin po muna natin itong dito sa isang pulis. Hindi ko alam kung hepe to, no? Senator Marcoleta ng chest pain and mataas yung BP niya. Chest pain, saka mataas ang BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan, 150 something. Ano na siya 72 years old na. But si Defensor and the other one, dinala na namin sa Sandigan Bayan for presentation support. We will wait for the commitment order. Kung saan sabihin ng Sandigan Bayan dadalhin, then that's the time na itatransport sila. So makatuwid sa PNP General Hospital po muna si Senator Marcoleta pansamantala. We will wait kasi ongoing ang ongoing ang medical niya doon. Pero mo 72 years old, sabi nagdadrama daw si Senator Marcoleta mataas ang BP. Mauutosan mo ba BP mo? Alam mo sagot ng iba? Alam mo sagot ng iba? Mga Pinklawan, mapapataas mo daw BP mo. Mapapababa mo daw. Ganyang kamamangmang yan mga yan. Kung kaya palang kontrolin ng isip ang pagtaas ng BP at pagbaba,
Eh di sana wala nang mga gamot na pampababa ng BP, kagaya ng mga losartan, amlodipine, sana wala nang ganun. Kita mo talaga 'di ba na pagkahina-hina ng mga 'to, no? Hindi ang taas ng BP, hindi yan nadadaya. Pag na-check up ka't mataas ang BP mo, yun na yun. 'Di ba? Mataas talaga BP mo. 'Di ho ba? Ngayon, pati sakit ni Senator Marcoleta, bilang mo 72 years old, ikukulong nyo. Samantalang yung mga napatunayan, ang lalakas ng katawan, malakas pa sa kalabaw, ayaw magtrabaho kundi kurakot sa bansa natin. May mga flood control issue. Ang dami, sobra. May mga ebidensya, may video. Tapos sasabihin nyo si Senator Marcoleta, nagpakulong sa sarili niya dahil umamin siya. Sa sosi niya, absuelto siya eh. Kaya walang makipag-diskusyon sa akin eh. Hinahamon ko sila eh, pati mga rapper na dyan, nagsasalita, yung rapper na hindi sikat, nagpapasikat yung nakalaban ni AKT, ni Akata. Kala mo kung sino bumanat eh. Di ho ba? Kala mo sikat eh. Ang galing-galing niya, pili niya magaling siya sa rapper, pili niya magaling siya magsulat sa mga lyrics niya. Hinahamon kong diskusyon, ayaw eh. Sige nga, diskusyon tayo. Di ho ba? Tingnan natin, ayaw eh. Wala humaharap eh. Bakit? May ipid sila eh. Ibig sabihin, invento lang yung kay Senator Dante Marcoleta. Inimbento lang nila. Sa bagay, okay lang. Okay lang. Isa lang sabihin ko ulit. Nagkamali kayo. Nagkamali kayo dyan. At pangalawa, at lagi ko sasabi ulit, hindi lahat kakampi mo dyan sa taas. Akala nyo solid kayo dyan sa taas. Hindi kayo solid dyan. Mag-isip-isip kayo ng konti. May traitor dyan. Di ba? Yun lang yun. Napakalinaw. Diba? Ayoko na dadagan. Panoorin natin ito si sasaganang mamamayan, binuking dito. Sino nga ba nauna? Bakit ba paunahan to? Paunahan ba to na makadiskubre? Hindi to paunahan. Ang mahirap lang na sinasabi nila, sila na unang mag-imbestiga at sinasabi nila, wala silang kasalanan. Maaari, sige, Pangulo, walang kasalanan. Pero yung mga kaalyado mo, Pangulo, kayo mo dapat ituro yan sa Duterte? Hindi ho. Dapat po parehas kayo. Sa kasalukuyan yung administrasyon nyo at sa mga Duterte. Kung iimbestigahan yung Duterte, dapat sabay. Kasi parang pag gusto nyo, pag tinuro nyo Duterte lang, parang gusto nyo palabasin, wala kayong kinalaman dito sa nangyari ngayon. Hindi eh. Siniwalat ni Senator Dante Marcoleta bago ang SONA. Ito, painggan nyo. Tulong si Senador Marcoleta. Ayun. Kaya kanina, walang masyadong tumatayo. Magkapatid na lang na Cayetano eh. Sila ang mga abogado sa pangyayari sa ano nito, no? Ayan nga po ang nangyari. So ngayon ay malinaw na ang motibasyon kung bakit yung petsa ng pag-aresto ay pwede namang Hindi pa kayo, ito, coincidence na naman. Nakulong si ganito, coincidence na naman. Lahat na nag-iimbestiga, coincidence na naman. Kinulong si Mike, coincidence. Kinulong yung makakanta, coincidence. Kinasuhan si ganito, coincidence. Tiniming sa trial ni impeachment trial ni Sara si Marcoleta, kinulong, coincidence na naman. Yan ang bato ng mga pinklawan saka mga alam nyo totoo. Kayo mga alam nila katotohanan. Galit na galit lang sila kay Senator Marcoleta kasi napasara yung istasyon. Doon sila gustong gumanti. Pero sa puso nila, nakikita natin, alam nila ang katotohanan. Huwag kayong magmaang-maangan. Masaya na kami na kahit magalit kayo kay Senator Marcoleta, pero napatunayan namin, alam nyo ang katotohanan. Yeah? Yan, diyan kayo sisingilin ng Panginoon Diyos sa ginagawa nyo. Di ba? Alam nyo, isang karumal-dumal na nangyari sa ating bansa, pero pinagtatakpan nyo dahil sa galit nyo kay Senator Dante Marcoleta at pati sa mga Duterte. Okay sana kung magalit kayo kay Marcoleta pati kay Duterte. Isama nyo rin yung flood control eh. Kaso hindi eh. Pinagtatanggol nyo yung flood control para lang madiin kayo sa taong galit nyo at mapakulong nyo yung taong galit nyo gamit ang ibang tao, hindi kayo. Di ba ganun yon? Pinaburan nyo pagkakakulong kay Marcoleta, tuwan-tuwa kayo. Ganun kasimple yun eh. Parang ganito, bigyan ko kayo sample. Ako, halimbawa, galit ko yung isang tao. Galit ko si Juan, tama? Pero mas galit ko rin si Pedro. Galit na ako kay Juan, galit pa ako kay Pedro. Tama? Si Pedro, kailanman ayoko kampihan. Pero dahil sa galit ko kay Juan, dahil sa galit ko kay Juan, at si Pedro, kakampihan ko na. Para lang para makaganti na ako kay Juan. Yun ang ginagawa ng mga yan. Kinampihan yung flood control issue na pagtakpan para lang si Senator Marcoleta
madiin makulong. Pero alam nila ang katotohanan. Hindi lang pinklawan, pati mga loyalista, alam ninyo ang katotohanan. Di ba? Pero di bale, sisingilin kayo ng Panginoon Diyos. Hintayin nyo lang. Ha? Sabi ko nga sa inyo, hindi lahat sa inyo. Yung akala nyong kakampi nyo, kalaban pala. Pagkat, di ba? Oo. Kasi kung aarestuhin mo, pwede namang, sige, ma-attend muna kayo ng first day of trial. First day ng hearing. Wala ho. Meron ho talagang, sa tingin ng iba, na mga kababayan natin, yung timing, Planado, no? ay planado para kahit isang beses lang, Planado ang paghuli kay Senator Marcoleta. kahit isang segundo, ay hindi makapag-participate sa impeachment trial. Ayun. Pero meron naman nagpapalat bunga. Sino? Sana naman seryoso. No? Sabi yung nagpapalat bunga na nagsabing sana ay makita natin si Senador Marcoleta na nakikibahagi sa impeachment trial kahit sa monitor man lamang. Anong ibig sabihin? Sabihin makaparticipate yan kahit via Zoom man lamang siguro. Ang baka manonood. Manonood. Oo. Pero ang sabi naman ng Senador Robin Padilla, hindi papuntahin na natin dito. Para Para makapag-observe. makapag-observe man lamang. Pero kung sabi ko, mapupunta nyo yan, hindi lang mga observer. Mag-participate na talaga. Punta mo. Diba? Oo, pinapunta nyo na yun. Palagay ko walang mangyayari At sa... nanatili naman sa senador pa rin. Ano? Walang mangyayari sa ano na yan. Yun. Ay, Mayroong... syempre, masisira nga yung... Bakit mo pa pinukulong to? Oho. Kung papayagan mo rin naman, di ba? Oo. Ayun. Yun nga po ang sitwasyon sa kasalukuyan. Dalawang mainit na issue po na ating nung tinututukan sa araw na ito. Yes. Actually, dapat yan, Nelson, sa itong Lunes na ito, parang mayroon malalaking balita. Baka hindi naman pala. Yung kay Alex Iyala kahapon pa yun, ano? Yun, maganda na sana ang bungad ng Lunes natin kasi masaya tayo sa nangyari kay Alex Iyala. Bagamat meron pang isang malungkot naman sa larangan din ng sports, yung pagkatalo ng Gilas Pilipinas, ano? Yan ang bumungad sa atin eh. Pero ito na nga po, magang-maga ay yung usapin sa Sandigan Bayan at ngayong hapon po naman ay yung impeachment trial yan po sa Senado. Ayun. Mhm. Eto dyan ang sinasabi naman ng iba. Oho. Ha? Kasi naalala nila na ang pinag-uusapan natin ay flood control dito di ba? Ito kasi mga kaibigan, dito lalong diniin ni Bongit sarili niya. Totoo lang. Sabi nga natin, hindi natin dinidiin si Bongit bilang mastermind. Wala yun. Dito, nakikikampi tayo. Sa umpisa, di ba, nakikikampi tayo kay Bongit na hulihin yung mastermind. Kalaunan, kakalaban na si Senator Marcoleta sa inyo. Kakampi namin ang Pangulo. Nakaraan pa namin sinasabi yan. Pero ba't ayaw nyo? Bakit? Patungo kasi investigasyon? Sa flood control? Di ho ba? Mga kababayan? Nagtataka ako eh. Bakit? Dapat Mr. President, hindi namin sinasabi kampihan nyo si Senator Marcoleta. Kampihan nyo naman yung mga nagpupurso dyan sa flood control issue. Di ba bumuo kayo ng ICI? Okay, very good. Marami nag-imbestiga. Okay. Bakit? Kami ba, wala ba kaming karapatan? Di ba kayo ata nagsabi na picturean namin para mapadala sa inyo? Bumuo pa kayo ng parang magpapadala mga ano? Di ba ganon? Nasaan na yun? Bakit yung mga vlogger nyo ho? Sa bagay, hindi ko alam kung vlogger nyo yung mga yan. Nakikisipat lang sa inyo. Dapat to parusahan nyo yan eh. Yung mga vlogger nyo eh. Na sinasabi, fake daw yung ginagawa. Ayaw ng investigasyon. Ba't daw iimbestigahan? Ang kurakot nasa Duterte daw. Wala daw sa inyo. Ay bakit to ganun? Nagsimula kayo mag-imbestigahan, Mr. Pangulo, tapos sasabihin nila nasa Duterte ang dapat imbestigahan. Ba't to ganun? Ano ba ho talaga? Dapat tumindig ho kayo. Oo. Tapos ang sabi ng presidente, Pangulong Bongbong Marcos, hindi ako ang ano niyan, bakit ako maituturo ninyo? Ang totoo niyan, ako nga ang Nagpasimula niyan eh. nagpasimula niyan eh. Pwede ba natin parinig yan? Ako ang nanguna para maimbestigahan yan. Ba, racket yan? Oo. Pinatigil ko nga. Kung racket yan, kung kasama ako dyan, ba't ko ibubulgar? Meron ba tayong video tayo? Kasi sinabi niya nung nasa Canada siya. Sige, Meron tayo. Pakinggan natin yung sinabi ng Pangulong Bongbong sa usapin na yan. Ibalikan lang natin, ano ba? Sige nga po.
Yeah. Ano? Alam mo, tumatawa ka, Mr. President. Dapat seryoso talaga. Huwag ka tatawa. Huwag ka tatawa ho. Kasi yung yung tungkol sa flood control issue to eh. O palagi natin sinisisi kayo, no? Palagi natin sinisisi kayo. At yung iba naman pinabibintangan kayo Big Fish. Huwag kayo tatawa. 'Di ba? Wala nakakatawa ho. Dapat to seryoso kayo para mas mapaniwala natin sila na hindi ikaw ang Big Fish na tinuturo nila. Kasi 'di ba sabi ko, hati ang opinion ng iba. Na ikaw siya sabing Big Fish, habang iba naman hindi siya sabing ikaw. Si Martin ang tinuturo. 'Di ba? May ganyan. At katunayan niya si Boying, kakasuhan si Martin, 'di ba? Katunayan niya yan. Kaya nga hati-hati ang opinion ng iba. At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the one I'm the only one that has I'm the only one. I'm the one or I'm on the only one. Ano ba talaga? started to do anything about this. Bakit ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga Ano yan, sinasabi mo para yung mga tao maano sa'yo? Para maniwala sa'yo, sir? Ano ba yan? Para saan, sir? Kasi, sir, anong nangyayari, sir? Ganito, sir, eh. Palagay natin ikaw nagsimula niyan. Pero ba ito pinababayaan na wala nag-iimbestiga, sir? Sir, sa ngayon, sir, wala nag-iimbestiga, sir. Totoo lang. Yung 18 man, hindi pinaniniwalaan. investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. So, no, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And we'll continue to do that. So, yun. Hindi naman sinasabi natin nung pang nakaraan di ba? Pero nagtataka ako, bakit mga kababayan natin, mga ilang opisyal, hinaharang nyo yung kagustuhan ng Pangulo? Oo, yun. Ba't nyo hinaharang ang kagustuhan ng Pangulo? Kakampi tayo ng Pangulo sa flood control. Kaya nga sabi ko, wala akong question sa Pangulo, sa trabaho niya, sa lahat ng ginagawa niya, OFW, etc. etc. May nang question ba tayo? May naalala kayong video na sinabi ko, Pangulo walang ginagawa. Wala nun. Siguro yung iba nagsasabi nun. Okay ang Pangulo, okay, sige. Okay, magtrabaho ka, maggawa ka, pakulong mo lahat. Kung may naniniwala ka Duterte nagkasala, pakulong mo, sige. Kung may nakita ka ebidensya, sige, pakulong mo. Kung mali, alam mong mali, may ebidensya, sige, pakulong mo. Pero itong flood control issue, ito mahalaga. Ba't mahalaga to? Ito pinakamalaki. Kapag hindi ito na-resolve, sir, kahit sa pagbaba mo, uulitin ito sa susunod na administrasyon. Hindi namin sinasabi si Sara ang susunod. Kung sino mas sumunod, uulit-ulitin to, sir. Kaya ikaw na yung pinakasusi, ikaw nagsimula, sabi mo, total, I'm only one, o ganun. Ikaw simula, dapat tinatapos mo to, sir. At yung humahad lang, sir, yun dapat ang pinakukulong. Hindi naman totally pinakukulong, dapat pinasasabihan mo. Halimbawa, may humahad lang. Huwag niyong hadlangan si Seto Marcoleta. Mag-imbestiga siya. Dapat ganun support kayo wala kami nakikitang ganun Na malaman kung sino nasa likod nito. Ayun, Di ba? yun naman pala. Oo, yun ang sinabi ng Gusto Pangulo mismo nating labanan ang mga nasa likod, mga utak ng racket na ito Yan. sa flood control. Ba't ayaw nyo papuntahin? Ba't nyo hindi nyo pinayagang mag-rally yung mga yan ang hinahanap, di ba? Yun na. Yan ay sinisigaw nung tatlong araw na rally Kaya nga tayo ay nagtataka bakit parang nagagalit pang iba sa atin samantalang tayo po ay sangayon at sumususog sa kagustuhan ng Pangulo. Yan nga yung gusto natin, di ba? Yun na nga Maibulgar kung sino yung mga nasa likod utak ng racket na ito. Kaya ang lahat ng mga tumututol at gumagawa ng kaparaanan na ito'y mapigilan, Diba, nakita niyo pinakita ni Senator Dante Marcoleta na chart? Yung may question mark. Si Romualdez yung ulo, tapos may question mark, mas may ulo sa kanya. May sinabi ba siya si BBM yon? May sinabi ba kami si BBM yon? Ang sabi namin, may pananagutan si BBM sa nangyaring ito. Hindi namin sinabi siya ang mastermind. May sinabi ba? Wala naman Pero may pananagutan siya kasi siya pumirma ng budget. Ano yung pananagutan niya? Kahit pananagutan man lang niya, yung salitang lahat ng kukontra sa mga flood control issue na mga harang, aksyonan niya. Yun, okay na yun. Masarap na pananagutan na yun. Di ba?
Kasi, totoo lang eh, ikaw pumirma ng budget tapos nagkaganito, dapat makipagtulungan ka kay Senator Marcoleta. Total, sabi mo, ikaw nagpasimula ng ng investigasyon to, ikaw naghayag eh. Di tumulong ka, magtulungan kayo, cycle. Tutulungan mo si Senator Marcoleta, tutulungan ka namin. Mahayag ang flood control issue. Sa chart na pinakita ni Senator Marcoleta, may tinuro ba kung sino mastermind? Alam na kung sino pero hindi pa opisyal. Kaya nga mag-iimbestiga eh. Kalaban ng Pangulong Bongbong. At ayaw nyo mabulgar. Yung utak, Diba? di ba? Ayaw niyo maganap ang sinasabi ng Pangulo. Meron lang mali dun sa part. Na, Tama yun eh. Dapat Oh. habulin yung utak eh. oo. Pero dun sa siya ang nagpasimula nito, Jen, Okay. para malantad, mukhang merong mas nauna sa kanya. Yon. Pakinggan nyo to ha. Mahalaga to. Kasi ang sinabi ng Pangulo yan, last year, SONA. Oh, yung mahiya naman kayo, di ba? Oo, Bago, naman. tapos August ay sinabi niya yung mga contractors, di ba? Yes, oh. Pero ano ba yung SONA nung nakarang nung 2025? July 28. 28, yes. Aha. So, 2025, yes. Isang taon. Hindi, pero- June 6 pa lang, di ba? Agapon, mas advanced. June 6 pa lang, sinabi ni Senator Marcoleta, gawin niyo akong blue ribbon para imbisigan ko yung malawakang korupsyon. At yun na nga yung flood control. June 6 pa lang, post. Napanood ko po. Alam mo ba na July 21 pa lang? Okay. Kasi ganito po ang nangyari niyan eh. Yung July na yan, yung bago mag-SONA, ang daming ulan, ang daming habagat. Yes. Binaha po talaga maraming lugar sa Pilipinas. Oo. At dyan po, ay dinidiscuss namin sa programang Saganang Mamamayan ang pinagtibay na budget. Kasi yan eh sa SONA, Yes. ihaharap eh, di ba? Susumiti sa SONA yan. Oh. At doon napansin namin na mas malaki pa, trilyon ang budget sa flood control, mas malaki pa kaysa sa Department of Agriculture. Yun yung sa kasaysayan ng budget ng Pilipinas ay may pinakamalaki, umabot ng trilyon. Yes! Ang budget po may kinalaman sa sa flood control. sa kabuuan ng DPWH. Oo, At sa- oo. ang pinaglagyan ay ang flood control. Yun nga, flood control pa lang yung Yes. hindi pa natin sinama yung ibang budget Oo. ng DPWH. Oho. Trilyon na eh. Totoo. Samantalang bumabaha naman. First time nangyari yon kasi Ganun, dapat kalaki. education na pinakamataas eh. Oo. Doon nga may palusot pa sila kasi hindi kaya Sinama akala nila- lahat, ano? Sinama lahat PNP, Elementary, TESDA, basic education, Pati mga tinuturuan basta ng may kinalaman paggawa sa ng sapatos. yung education Ay, pinagsama. nako. Ay, para Pero napansin nyo, ang saganang mamamayan, relax lang. Pansin nyo? Munting ka naman, ano ba nang gagawin natin? Magrarally pa ba tayo? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, panalo tayo. Alam ko, panalo tayo. Na masaya si Senator Marcoleta. Yung hinuli, masaya eh. Oh. Ayoko magsalita pero may pasabog. May sikreto. Huwag di umano'y malabag ang konstitusyon. yes. Pero nung mapansin nga ho namin na trilyon ang budget sa flood control sa 2025 national budget, tapos bumabaha, hinanap natin. Oh. Saan yung flood control project na ganyan kalaki ang pondo? Mhm. Ito po ang isang bahagi ng episode ng Saganang Mamamayan. Ito po ay umere July, kung hindi ako nagkakamali, July 21, 2025. Yes. Isang linggo pa bago mag-SONA, Mhm. bago pa sabihin ng Pangulo na mahiya naman kayo. Ito po, Panoorin nyo ha, kung sino na una ha. Kung sino na una. sama namin, Senador Rodante Marcoleta. Pakinggan po natin. Ito throwback to. Nung isang taon pa nakalipas. Akala pa naman natin na so kahit lumakas ang buhos ng ulan dahil sa laki ng pondo para sa flood control, Dapat wala ng baha. dapat wala nang baha kahit ba talaga namang apakaraming tubig ang bumuhos sapagkat bilyon-bilyon din na naubos na pera dyan, dapat handang-handa na ang bansa natin sa pagbaha, di ba? Lalo na Metro Manila. Ay Oh. naman, magkano ba ang ibinadget ng pamahalaan sa baha, Jen? Sa flood control. Oo, sa flood control. Mukhang Kasi nung mga nakaraan, Oo. tama sa 500 billion out of 5,000 na nabanggit pa ng Pangulo noon sa SONA, 5,000 flood control projects ang naisakatuparan sa buong bansa.
na nagkakalaga yata ng mahigit na 400 billion pesos. Yan, more or less, mga kalahating... Ayan, baka mamaya makalkal na naman yan. Ganon? Alam mo, nung ako'y nasa primary school din, Opo. natatandaan ko, babaha sa amin, pagka 2 araw na yung ulan. Yung tuloy-tuloy talaga. Ito, June 21 to, nagsalita ng 2025. Ang SONA, June 2028. So, mas advance to ng 7 araw. Ng 7 araw. Di ba? Mga ganyan, something. Pero before pa yan, meron pa siyang June 6 na kung saan nagpahayag siya na gusto niya ibigay sa kanya ang Blue Ribbon kasi imbestigahan niya ang flood control issue. Doon pa lang may target na sila. At dyan yung mga panahon na yan, nakakatunog na ang taas na mag-iimbestiga tong mamang ito. At ito, seryoso to. Wala tong sul kasi alam nila INC to eh. Alam nila tutuluyan sila neto eh. Oo. Alam nila walang katiwalian to eh. Alam nila malinis to. Kaya nga sa takot nila, sila na una. Mahiya naman kayo! Diba? Ganon-ganon. Okay. Sinundan ni Marcoleta yon na mahiya naman kayo. Nag-imbestiga siya. Sa patuloy nag-iimbestiga, nagpalit ng liderato. Diba? Si Pinky nilagay. Hindi niya nag-imbestiga mula nun. Na konti na pakulo. Ginawa, si Diskaya ayaw gawin state witness. Kasi si Diskaya, pag tinuturo si Tamba, hindi pwedeng gawin state witness. Tanda mo. Pero pag yung ibang tao, tinuturo yung kalaban, gagawin state witness. Di ba nangyayari ngayon yan? Tama, mali. Nangyayari, hindi. Nangyayari ngayon. Ano pa sinabi nila kay Tano? Lahat, pag lumipat ka sa kabila, kukulong ka. Ay, pag hindi ka lumipat, ikukulong ka. Pag lumipat ka, laya ka. Nangyari ba? Nangyayari ngayon yan. Sasabihin nyo, lahat ng nasasabi nila kay Tano, pati ni Marcoleta, haka-haka. Totoo lahat yan. Kasi nangyayari. Ayaw man namin maniwala, pero nangyayari, naniniwala kami. Oo. Dito, Nakita mo yung pasimula, di ba yung nangyari? 2 oras pa lang, baha na eh. Yan ang pagkakaiba. Hindi ko malaman. Siguro dahil dumami yung tao, hindi ko malaman. Ano? Pero sana man lang, dahil sa laki naman ng budget na itatalaga sa ganyan. Siguro naman, nung 1966 din, Nelson. Wala pang ganong May budget naman nun, piso-piso lang, di ba? Opo. Kaya pwede mo sabihin na hindi ganap na nabibigyan ng tungkol siguro. Pero kung bilyon-bilyon naman na piso na ang pinag-uusapan para maihanda, maitalaga ang kinabukasan ng bansa, parang ang nangyari, walang nilatag na flood control eh. Ang naging... Parang inianod lahat ng tubig, ang lahat ng flood control. Yan before SONA yan. Hinayag na niya. Hinayag ng panahon na bumaha, inihayag pa ni Senator Rodante Marcoleta. Nako. Projects na talagang ipinundar. Kung talagang naipundar din. Yun ang nga po ang naging... Meron akong binigay na litrato kay Direk. Pwede mo nating ipasinag yun kasi... Nga, direct. Yan ang sinasabi ko. Ayun, Alam mo, nagagawa lang ito, sir? kagagawa lang yan. Tingnan mo. Diyan, hindi ko lang naipakita. Merong minota dyan sa ilalim niyang litrato na yan. Ayan, riprap yan eh. Oo. O ilog ito sa kabila. Ilog yan. Para ngayon, hindi lalagpas ang tubig, di ba? Opo. Alam mo nakalagay na minota dyan sa litrato na yan? Opo. 80% lupa, sabi niya. Okay. 15% semento. Opo. 5% bakal. Okay. Opo. Equals pera. Naku po. Yan ang nakaano dyan. Hindi lang nakuha mismo dun sa litrato kasi putol eh. Pero ampaw yung lobo. Diyan pa lang alam na ni Senator Marcoleta. Tapos sasabihin nyo, mahiya naman kayo, siya nagsimula. Sir, hindi ka nagsimula. Kabahagi ka lang ng investigasyon na gagawin ni Senator Marcoleta. Yun lang yun po. Pero sige, bilang isang paggalang, isang pangulo ka, nagsalita ka ng opisyal, gamit ang posisyon na yan, na hiniram mo lang. Kasi sa gobyerno yan eh. Yung posisyon ng bigang presidente eh. No? Ikaw lang ang namamahala sa Pilipinas na presidente. No? Pabibigyan ka namin na ikaw nagsimula. Susundan ka namin. Sige, ibibigay namin sa yung credit na ikaw nagsimula. Pero sana kung ikaw nagsimula, sa lahat na nakikita mong humahad lang, sa mga ibang kaalyado mong opisyal dyan sa salita, lalo sa mga pinklawan, at sa ibang vlogger mo, hindi mo vlogger, alam ko, maaaring pwede mo sabihin na yan nakikiblog lang sa'yo, ikaw simpatya sa'yo. Pero pwede mo pagsabihan overall, mag-announce ka sa mga nangingialam dyan kay Senator Marcoleta, huwag niyong pakialaman. Ayaan niyo siya mag-imbestiga para malaman kung sino big fish ito. Ni isang salita sa inyo, wala akong narinig niyan. Kahit isa sa inyo, sa lahat ng kaalyado mo, wala akong narinig niyan. Kahit sa mga pintawa, wala akong narinig niyan. Masatisfy kami na iimbestigahan niyo ang flood control, wala. Yun ang gusto namin marinig, sir.
Okay ka naman lahat eh. Wala namang problema eh. Flood control lang naman ang inaano namin siya eh. Yun lang naman eh. Wala namang iba eh. Tingnan mo naman, nasaan ang bakal dyan? Wala. Tapos yung loob niya, wala rin yung laman, ano? Wala pang tubig lang eh. Oo. So ngayon po, magpapaliwanag pa ba tayo kung bakit nawala po lahat? Oo. Ayan o, kitang-kita nyo. Yan ang flood control project. Dito pala mas malaki. Oo. O, tingnan na po ninyo. Yan na yung 300 billion, sen. Bahagi lang daw yan. Bahagi. Hindi, ibig ko sabihin, ganyan ang Ganyan ang ginagawa itsura. mga project. Oo. Ngayon, kung lahat po nang nagpapatupad ng project ganito, talagang wala pong mangyayari. Oo nga. Ito, wala pang ulan nito sa Natsibet. Pagka tumaas yung tubig ito sa ilog. Malalapnos lahat yan. Oo nga, Wala kasi pa, walang hindi pa bakal eh. dumaan ang tubig eh. Oo. Oo. Eh baka mas mabubuti pa yan kasi meron Palagay ko yan. Merong Opo. mga batang naglaro dyan. Oo nga, tama. Eh, Na- siguro napagano na umupo sila siguro dyan. Bumagsak. ilaglag. So, sana man lang walang nasaktan na bata riyan. Wala Oh, nang bakal. ang nakalagay na minota dyan, 80% lupa, Opo. 15% 15% semento, Oo nga. 5% bakal equals pera. Pera Oo, nga. malaking pera Malinaw. nga talaga yan. So, yan. Oo. At yan ay larawan yan, Sen, ng iba't ibang mga flood control projects sa iba't ibang Isa bahagi lamang ng sa bansa. naglalarawan, siguro isa sa representasyon Opo. ng 5,000 projects. Mhm. Di ba? Eh, Oo. nagkopyahan sila kung paano gagawin eh. Ay, di, pero itong sinasabi ni Nelson, bukod pa ito doon sa 5,000 projects, di ba? Na pinaglaanan ng Ito yung 2025 eh. Oh, Wala eh, pa. bago lang ito. Ito kasi 2024 ito. Ngayon, ang Oo. sinasabi Bago mo, pa ito. ang sinasabi mo 2025, Opo. pero yan halaga ang pinag-uusapan. Halaga, yan. oo. Oo. Magkano? 300. 300 billion may get. Oh, eh kumpara mo sa ano yung kinumpara mo? Sa department. Isa pa lang yung pinakita ni Senator Marcoleta pero marami pa siya papakita. So, siya nauna. Bago niya sabihin niya na pag-aralan niya lahat yan. June 21 yan. Pero, tatingin ko, bago pa lang siya maging senador, tumatakbo pa lang siya, target na nila yan. Pinapa-agriculture, Oo. 200 billion pa lang eh. Tsaka po na ng DPW, ng DAO. Oh, buong Pilipinas na. Oo. Ay, mas malaki pa nga yung programa sa agrikultura. Sa education, kinumpara mo ba? Medyo malaki-laki yung sa education. Oo. Eh, kasi yun naman ang nasa batas eh. Kailangan malaki talaga yung education eh. Yun na nga. Pero mas malaki pa rin ang flood control kaysa sa Department of Health. Jen, pagkain at kalusugan, mas importante kung budget ang pag-uusapan, baha, flood control. Oo. Ay, naku. Anyway, magsisigip ang kalooban pala natin ngayon yan, ano ha? Eh, hindi, kaya kailangan natin pag-usapan niya kasi Oo. ang daming reklamo sa baha ngayon dyan eh. Ayan, Oo. oh. Di ba? Ayan, oh. Inano nila, oh. Yan yung time na yun. Siniwalat na nila, oh. Wala pang SONA yan, ha. Isang linggo before ang SONA. Ayan, oh. At ang hanap nila, asan na yung flood control? Bakit flood lang, wala control? Budget allocations for 2025, Department of Agriculture, 200.19 billion. DOH, 277.99 billion. Dalawa ang ano Oh. eh. O yan, malinaw, di ba? July 21, 2025, hinahanap na po namin ang flood control project. Pinapakita na natin yung budget. Yes. Wala pa dyan yung mahiya naman kayo, di ba? Wala na, kasi 28 yun eh. Oo. July 28 yun. Ibig sabihin, Oo. bukod sa pagkatapos ng ulan, sino ang kauna-unahang nagsalita tungkol sa flood control project? Marcoleta. Si Senador Rodante Marcoleta. Ayun na nga. Eh kasi ang balita natin, Nelson, mukhang napilitan daw yata na banggitin niya sa 20 yung Sa SONA. Sa SONA. Kasi may usok na. Hinahanap na nga natin. Hindi, hinahanap ni Senator Marcoleta. Natatakot, sa takot nila na masimulan ni Senator Marcoleta, sila nagbanggit. Tapos palalabasin nila, sasabihin nila, oh, si Pangulo nagsimula niyan. Ibig sabihin, wala sa administrasyon niya. Hindi naman si Pangulo sinisisi natin sa Big Fish eh. Porkit siya nagpasimula, kahit si Marcoleta nagpasimula eh. Kahit ang hinahanap namin, yung magsisimula sila, ganun todo sila. Yung pala, bandang huli, Duterte may kasalanan. Na naman, hindi mo, budget nyo ng 2024, sisisi nyo sa 2016 na budget ng Pangulong Duterte. Na. Kasi kung itutuloy nyo po yung episode na yan, kinabukasan, Oo. pinahanap na ho namin sa lahat ng mga correspondent. Sabi natin, Nationwide. tingnan nyo, hanapin nyo nasan yung flood control. Oo. Eh wala may report sa atin eh. Wala. Kasama pa dyan yung 5,000 rin na
water no, impounding. impounding. Oo, oo. Ano, catchment ata yun, basta Oo, water oo. impounding. Nationwide, 5,000 din yun eh. Hinahanap din natin kung nasaan yun. Yes. Di ba? Oo. Nakita natin mga timba di ba? Yun, Yung, yung mga pinagkukuha ng picture, Oo. mga timbang ganon. Meron daw. Oo, na drum na doon iipunin ng tubig. Pero yun daw ay 5,000 Wow. din nationwide. Oo. Diba? Na ginastusan din po ng bilyong piso. Kaya kung atin pong talagang paglilimi-limiin at pag-iisip-isipan kung bakit sumingaw, bakit nabulgar itong flood control, consistent po yan si Senador Rodante Marcoleta. Oho. Kaya wag na ho tayong magtaka kung bakit iipitin siya. Di ba? Kasi Yun mo, siyempre, Pangulo ka ng Pilipinas, tapos naniniwala ka, ikaw nagpasimula ng flood control issue, kahit si Senator Marcoleta na, ha? Naniniwala ka, ikaw nagpasimula. Ha? Presidente ka ng Pilipinas, pababayaan mo ba yung mga nag-iimbestiga na tumutulong sa'yo, kinakawawa ng mga vloggers at mga pinklawan? Pumapayag ka? Hindi ko maintindihan, ba't pumapayag ho kayo, Mr. President? Ako presidente, hindi ako papayag eh. Okay na ho kayo eh. Problema lang ho yung flood control issue eh. Di ba yun ho gusto nyo marinig? Totoo naman ho, yung flood control issue naman ang inaano ni Senator Marcoleta eh. May sinabi ba si Senator Marcoleta laban sa inyo? Wala naman ah. Flood control issue lang ah. Ba't nagkakaganyan lahat sila? Bakit yung mga pintawan init na ito si Senator Marcoleta, pati reliyon titira na? Di ba? Kay babastos, di ba? Pag ang reliyon na binabastos, tandaan nyo, yung mga yan, hindi yan kumikilala sa Diyos. Tandaan nyo yan. Yan ang napapala nila gabi-gabi na pupuyat sila sa mga kalayawan sa labas. Yan. Yung mga pinklawan, iba dyan. Di ba? Hindi na sila kumikilala sa Diyos. Wala silang respeto sa sa relihiyon eh. Wala silang respeto. May respeto ba yan? Wala. Yan nakakatakot. Marami ngayon na hindi naniniwala sa Diyos. Nagsasabi sila, thank God. Pero kunwari lang yun. hindi natin alam kung sino yung mga kalaban eh. Di ba? Yun na nga. Kung sino yung nasa likod eh. Kaya nga na natin... Dapat ikaw ang Pangulo na makakatuwang ni Senator Marcoleta at magka-cycle kayo, katuwang ka niya, katuwang mo siya. Dapat ikaw, ang gagawin ganito kay Senator Marcoleta, naktanteteng naman. nahanap. Yan o, mahirap kapag gumagamit na sila ng pwedeng lahat ng paraan para hindi makita kung sino talaga yung nagpapagalaw ng Ayun. racket na ito. Ako naman naniniwala, gaya ng sinabi ng Pangulo, siya din talaga yung may kagustuhan na talagang malaman kung sino nasa likod na ito. Kung sino may kagagawa ng racket na ito. Pero kung ganun man, Jen, kung ako ay masidhin na mahanap ang utak ng katiwalian sa flood control, dapat tulungan ko yung mga... Ayun! Oo, ganun talaga. Patunayan mo na talaga nagsimula ka. At kung hindi ka ba nagsimula, isa ka sa mga nagsimula, patunayan mo, ipagtanggol mo naman yung nagtatanggol na sa flood control issue. Ang nag-aano sa flood control issue, nagsisiwalat. Di ba? Dapat tulungan mo yung consistent simula pa lang na naghahanap dyan. Wag mong, kung ikaw may kapangyarihan ka bilang isang opisyal ng gobyerno, at least bigyan, di ba wala ka, hindi mo magawang... Yun lang pagbuo mo ng ICI. Dapat sana pinondohan mo. Kinuportahan mo yung mga bumubuo ng ICI. Kaya lang, pinondohan mo, kinausap mo, pinatawag mo man si Senator Marcoleta, gasino lang yun. Senator Marcoleta, alika, tawagin kita. Presidente ako eh. Senator Marcoleta, good job. Sana, pagpatuloy mo yung ginagawa mo na mag-imbestiga sa flood control. Katulong kita. Katulong mo ICI. Katulong mo lahat. Ganun, di ba? May nangyari bang ganyan? Wala. Tapos, pag may nagduda, sasabihin nyo, destabilization. nag-iba di ba? Nagsipag-resign eh. Magkakaroon ng agam-agam. Pagdududa. At doubt sa isipan ng mga tao. Tapos pag nagkaroon ng doubt, ayaw nyo, ang Pangulo, nagtatrabaho na? Gaganon? Alam nila ang katotohanan, sabihin ko sa inyo. Kung seryoso nga ba tayo? Ayun. Kasi baka nangyayari na naman yung iba ang sinasabi kaysa sa ginagawa. Ba't ba kasi gusto nilang harangin ang gusto ng Pangulo, no? Sa impeachment, ganoon din ang ginawa nila. Ano ba sinabi ng Pangulo? Sinabi ng Pangulo, ayoko ng impeachment. Ano ginawa nila? Makakasira ng ating takbo ng gobyerno yan. Tapos yun, gusto naman niya. Ayoko sa dahig. Ayoko sa ICC. Tapos pinabayaan niya si Duterte. At si Bato pa pinababayaan.
Tapos yung flood control, napasimula niya, tapos ngayon wala naman. Ano ba talaga? Iba yung sinasabi sa ginagawa eh. Ay, anong ginawa nila? Magkakahati, ayun. Ituloy pa rin, sinusog. Hanggang ngayon na, nagkaroon na tayo ng unang araw ng impeachment. Baka may Bagamat nung panahon na yon Oo. ay naibasura ang impeachment kasi nagkaroon ng technicality, Mm-mm. pero itinuloy pa rin. Kaya nga. Oh, di ba? Oo. Oh. Eh, ano ngayon ang mangyayari kay Senador Dante Marcoleta? Noon pong Friday, marami ang nagtatanong sa inyo, bakit hindi namin dinidiscuss yung kaso? Eh? Oo, bakit ba niya ang pinag-usapan niya pagkatanim ng petsay? Unang-una, yan ho kasi ang mas siguro, kung hindi natin pag-uusapan ng flood control, siguro dyan tayo focus, agriculture. Eh, di ba? Oo. Baka mas marami pa tayo makuhang pakinabang at ang bansa nito natin eh. Kasi noong Friday po, na-file na ang kaso. Yes, formal na pong naisampan ng ombudsman. Pero mo, alam na nila. Sasabihin nyo, inaresto si Marcoleta. Alam niyang huhulihin siya. Pero sinubukan niya pa rin magmosyon. Pero kahit mahuli siya, kasama siya. Sinabi na niya yan. Sa Sandigan Bayan, ang mga kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ibig sabihin, meron na pong jurisdiction ang korte, ang Sandigan Mhm. Bayan. At kapag ang kaso ay nasa korte na, yan po ay bawal ng pag-usapan, yung merits. Lalo na kung ikaw ang involved, di ba? Yes. Ikaw ang partido. Either ikaw ang nag-file ng reklamo, ng kaso, o ikaw yung isinasakdal o kinakasuhan. Hindi po yan pinapayagan na i-discuss in public, lalo Oo. na sa media na maraming makakapakinig. Oo. Dahil iniingatan po yung integridad na hindi magkaroon ng agam-agam na ang magiging desisyon ng korte ay na-impluwensyahan ng public opinion. Yan. Sa pamamagitan po ng usapin ng sub judice rule. Ayan. Eh kasi pwede ho tayong i-contempt ng korte Aha. kung yan po'y tinalakay namin nung Biyernes kasama pa si Senador Marcoleta. Yan. Ang tawag kasi dyan, trial by publicity. Trial by publicity. Halimbawa, diniscuss namin, ay wala Opo. naman pong Basehan masyadong ito, kaso, o- ganyan-ganyan, Puro 1, 2, 3, kasinungalingan 4, ito. 5. Oh. Eh de, Monday, kinulong si Senador Marcoleta. Ngayon, Oh. kasunod na ho kaming dalawa. Malamang. Kasunod na Kayo, kami. Jen. Kasi meron na kaming contempt. Oh, may contempt kakontempt of court kami. kayong dalawa. Eh de, lulungkot po ang inyong araw. Ay, Diba? nako, wala na magpapasaya Kasi- sa ganang mamamayan. Wala na si Senador Marcoleta, Oo. wala pa kaming dalawang gwapo. Yun. At lalong lulok. Na, di ba? Patibong lang ang huli kay Senator Marcoleta. Masaya pa yung dalawa. Kaya, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Mga ka-DDS, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Mga ka-normal dyan, mga normal na tao lang dyan, hindi naman DDS, hindi naman INC. Huwag kayong mag-alala. Sabi nila, niluluto daw sila dinuguan. O eto, nagluluto na, pero hindi dinuguan. May niluluto. At mas maganda nandito na kami. Yun. Kaya So- wag mo kayong magtaka kung bakit namin iniba ang topic nung yes. Biyernes. Ano ha? At hindi na ho natin i-discuss ang merits ng kaso dahil Yeah. hayaan na natin sa korte yan. Oo. Gaya nga ho ng ginawa ni Senador Marcoleta, di ba? Sumunod. Mhm. Kanyang iginalang ang due process, Oo. ang proseso ng batas. Nagtataka, alam mo, may sigit ko lang bago mo tuloy yan, Nelson. Nagtataka ako sa iba. Nung Senador Marcoleta ay hindi pa hinuhuli. Aha. Ako, nagkagantuan niya. Oo. Kaya nagkaroon ng negosasyon. Kaya nahintura. Hindi nahuhulihin yan. Nung nahuli naman ngayon, Ano sabi? ayan, buti nga sa O, narinig niyo sinabi? Hugisan nyo. Hugisan nyo kung ano. Masaya pa sila. Masaya tayo ngayon. Na? Ganyan lang talaga. Di ba? Akala lang nila yan na nahuli nila si Senator Marcoleta. Ganyan talaga. Patibong. Ayoko. Hintayin na natin sila. Ibigay natin sa kanila yan, sila magsabi. Huwag tayo. No? Huwag tayo. Okay, isang matalinong pag-uusap, isang komentaryong punong-puno ng makabuluhan na talakayan, isang makatarungan at punong-puno ng komentaryo na punong-puno ng karunungan at kaalaman. No, marami kayo natutunan na naman at marami kayo nalaman. Ingat lagi, Senator Dante Marcoleta. Asahan mo, makikita na at babaliktad lahat at mahuhuli natin. Paalam po sa inyong lahat.